Alam niyo po, kapag tayo puspos ng eternal life, walang hanggang buhay ng ating Panginoon, yung resurrection life, alam niyo po, itong sisidlang na ito, hindi ma-contain yung resurrection life na yan. Kapag sinabi, kapag siya'y magpupuri sa Panginoon, ito'y talagang lalabas sa kanyang bibig. At kapag sinabi niyang amen, talagang siya'y buhay na buhay. Amen! Sana po masanay tayong ganyan. Tayo po ba'y mga patay? No, men. If we are really alive in Jesus, we can shout, Amen! Sige pa po, Amen! Yan. Tumayo po tayo. Talagang bubuhayin tayo ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay lulundag ng 3 beses at ating hayaan sa paglundag natin ito ay malaglag yung kabigatan natin. Amen? Okay, ready? 1, 2, 3, and shout, Praise the Lord! Hallelujah! Buhay na po tayo. Tayo po makakaupo na. Nais ko pong tawagan si Pastor Flynn kung meron siyang Tagalog Bible. Please, Pastor. May Tagalog Bible ka? Wala? Okay. Sino pong may Tagalog Bible? Okay, si Brother Russell, could you stand there on the mic? Pakibasa nga yung Revelations 22 verses 16 and 17. Atin pong pakinggan ang Revelations 22 verses 16 and 17. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking hanghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. 17, ma'am. Sinabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halika. Lahat ng nakaririnig nito ay magsasabi rin, halika. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may ibig na tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Amen. Sa English po, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and the morning star. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will let him take the water of life freely, come, come, come. So umaga po nito, nais po magsalita sa paksang, a romance you will never forget. Isang pag-iibigan na hindi natin pwedeng makalimutan. Nananawagan ng Panginoon sa kanyang kabiyak, sa kanyang bride, sa kasintahan niyang babae, babaeng kanyang ikakasal. At alam po natin ito ay ang the church. Siya'y nananawagan sa iba't bahagi ng sanglibutan. Siya'y nananawagan sa mga mananampalataya sa Pilipinas, Amerika, Europa, India, Japan, Korea, sa buong mundo. Why? Dahil sa bawat bansa ay mayroon siyang kabiyak na ikakasal lamang sa kanya. At naghihintay ang Diyos sa kanyang kabiyak hanggang malaman nito na siya'y tinatawagan ng Diyos sa lambak ng akor. Lambak ng kapighatian. Tinatawagan siya sa lugar na ito. Ito'y isang lugar ng paghahatol. It is a place of repentance and a place of judgment. God is calling His bride now to a place of repentance. Alam niyo po kanina, habang tayo umaawit, meron pong sinabi sa akin ng Panginoon, kaya alam kong siya ay buhay. Siya po'y nangungusap sa atin. Sabi niya, open your book sa Jeremiah chapter 1, sabi niya. Tayo po'y nagpupuri, umaawit ng masayang awit. Tapos pinabuksan niya ang aking Biblia sa Jeremiah. Sound check.
meron po siyang sinabi dito. Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. So Jeremiah 1 verse 5 po yun. Alam niyo po, sa bawat bansa, bawat denomination, bawat iglesia, merong babaeng pakakasalan ng Panginoon. Meron siyang group of people na kung minsan hindi man natin alam na tinatawagan ng Panginoon to become a part of the bride of Christ. Ang panawagang ito ay hindi ito ang panahon ng mga tralala o mga koro o kaya mga choruses yung puro na lang happy o puro na lang lundagan dyan, sayawan dyan o di kaya puro na lang excitement. Kung walang kasiyahan, walang revival, that's not revival. But they have a great part. Pero hindi ito ang mahalaga. Meron itong bahagi, ngunit hindi lang iyon ang ginagawa ng Diyos sa kanyang kabiyak na ikakasal ngayon. Malapit na. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, na tayo lumapit sa Kanya, kasama ng ating buong mag-anak o buong pamilya. Tayo magpakumbaba at manalangin at hanapin ang Kanyang mukha at talikdan ang ating masasamang gawa at ating siyang madidinig at maraming mga mabuting bagay, magagandang mga bagay na Kanyang ipapahayag sa atin. Alam niyo po ba, the windows of our souls ay ang ating mga mata? Di po ba? Kaya alam na alam mo pagtingin mo pa lang sa tao kung ano yung dala niya Kaya ako nabanggit ito. If tayo palaging uhaw sa Panginoon and we have stayed in repentance, at palagi tayong tumatawag sa Kanya, ating palaging maririnig ang Kanyang boses. Sabi niya, my sheep knows my voice. At alam din natin kung anong sinasabi niya sa atin. Bago ko po itutuloy nga ating sasabihin, kaya ako po binanggit ito. Hindi pa po ako Kristiyano. 16 pa lang ako, kinausap na ako ng Panginoon. Hindi ko po alam kung bakit. Ang ginagawa ng pangkaraniwan na teenager noon ay ginagawa ko. Pagkatapos noon, pinakita niya sa vision, 16 pa lang ako, hindi pa ako Kristiyano, kung anong panawagan niya sa akin. Sa bahay po namin sa Nepomuceno Subdivision. Meron pong talata na sinasabi sa Biblia, thy works are finished before the foundation of the world. Kung ang panawagan ng Diyos ay nasa sa atin, whether we like it or not, tapos na ang Kanyang gawain bago pa tayo nilalang. Before I have formed thee in the womb, meron na siyang panawagan sa bawat isa sa atin. Totoong hindi niya hawak ang ating kalooban kapag tayo nag-yield sa programang iyon. Tiyak, tuwing hakbang ng ating buhay ay para sa kaluwalhatian at kalooban ng Diyos. At hindi tayo magsisisi. Kanyang sinasabi sa atin, come away, my beloved. I am giving myself to you. Ano ang sabi po sa Revelation 17 na binasa natin sa kanina? And let him that heareth say, come. At siya rin na nakakarinig ng panawagan ng Diyos na ito ay magsasabing, ako po ay sasama. I will come to you. Ating siyang maririnig at ang ating trabaho ngayon ay pahayag ang iilan ng mga bagay na ito. Ngunit, ang pinakamahalaga sa panawagan na ito ay nasa puso ng Diyos. Na tayo manahan doon at manatili doon. Why? Because it is the greatest place to be.
Sa television po sabi, sin, this is the place to be. No! To dwell in the heart of God is the greatest place to be. Ang manahan sa puso ng Diyos. Napakasarap po. Manahan ka sa presensya ng Diyos. Manahan ka sa bawat sandali, bawat araw ng iyong buhay sa presensya ng Diyos. Naku, ito kaya ginagawa natin. O di kaya malayong-malayo na tayo sa Panginoon. O di kaya patay na tayo. Kaya Sunday attender na lang tayo. Alam niyo po, kapag tayo nananahan sa presensya at puso ng Diyos, tayo palaging sabik, makipagpulong sa mga kapwa Kristiyano natin. Because where 2 or 3 are gathered in the name of the Lord, siya'y nananahan sa ating kalagitnaan. At yun ang nais natin, manahan sa kanyang presensya. Noong pong Biyernes kami nasa Arayat, kami nangaral na mag-asawa. Alam niyo po kung anong nangyari? Hindi na po na namin nahintay yung kongregasyon na yun na matapos. Dahil sa conviction ng Espiritu ng Diyos na dumapo sa lugar na yun, hindi na po sila tumigil magdamag. Kami po umuwi na lang mag-asawa. And I praise God sa kanyang ginagawa. Nawa, ang dalayan ko sa iglesyang ito. Hindi lang misanan mangyari, hindi lang tuwing sackcloth revival na mangyari ito. Every service, at paglabas natin sa iglesyang ito, tayo pa rin ay puspos, maapaw sa kagalakan ng Panginoon at nananabik sa Kanya. Bride, kabiyak ng Panginoon. Ang sigaw ng Panginoon, come away. Ang panahon ng taglamig ay natapos na. Ano kaya? Tayo kaya ay mga frozen Christian. Naging yelo na sa tigas ng ating mga puso. Sinabi ko kanina, ang panahon ng taglamig ay natapos na. The watchman has taken away your veil. Inalis na ng watchman ang iyong pagkabulag. Try to awaken before the time. Tayo magising na bago huli ang lahat. Tayo kaya gising na. Sa pangalan ni Jesus, ang dalahin ko sa atin ngayong umagang ito. In the name of Jesus. Di tayo lalabas sa iglesyang ito na hindi tayo gising. At tayo gumawa ng matinding desisyon. Hindi lang palagi, alam nyo, kung minsan nagsasawa na nga kami, kagaya nga ng sinabi ni Pastor Mars nang siya nangaral dito. Nagsasawa na kami sa kaka-altar call. Pagkatapos yun din, remember, the windows of our soul are our eyes. Pagtingin mo sa kanila, patay! Ang lamig! Nakangiti nga. You cannot cheat your heart. Remember that. You can act as if you are holy and filled with the Spirit of God, but your heart, you cannot cheat it. At ang window ng inyong heart ay yung mata. It shows. Ngayon na ang oras, sabi ng Panginoon, ibababa kita. Bibiyakin ko ang iyong puso, lilinisin kita sa pamamagitan ng apoy ng Espiritu ng Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritu ng paghahatol. At sa panahon na ito, ikaw ay makakaawit katulad ng araw ng iyong kabataan. Dito tayo na isdalhin ng Panginoon. We can have a song in the night. Alam niyo po, ang kabiyak ng Panginoon, wala siyang pakialam sa sanglibutan ito. Gaano man kahirap, gaano man siya inaalipusta, gaano man siya pinagdidirihan, gaano man siya tinatakwil, gaano man siya inaapakan. Alam niyo kung nung lumalabas sa Kanya, mga awit sa gitna ng kadiliman ng gabi. Meron siyang awit na lumalabas sa Kanya. Meron siyang kagalangan ng Panginoon. It doesn't affect her. Hindi nakaka-apekto sa kanyang sanglibutan na ito. Walang kwenta sa kanyang sanglibutan na ito. Ang mahalaga, ang presensya ng Diyos, ang kanyang Panginoon na nais niyang pakasalan, ang kanyang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran, ang kanyang Panginoon na kanyang pinananabikan. But it's very easy for us to complain. Pinabayaan ako ng Panginoon.
The valley of Achor, the valley of stoning, the valley of judgment, the valley of trouble, the valley of repentance, lambak ng pagsisisi. Alam niyo po kung anong nangyari sa lambak ng Achor o valley of Achor? Kayo po ba nandiyan pa? Praise God at kayo gising. At nagising na. Kasi po tuwing sinasabing amen, walang sumasagot. Parang pinaalalampasan na lang natin ang panahon. Para bagang hanggang kapila niya pa kaya mangaral ni pastor kanina eh. Danupa na ako. The valley of Achor. Kaya ito naging isang lugar na napakahalaga sa Biblia. Nung pong si Joshua ay kanilang lulusubin ng Jericho, bilin sa kanya ng Panginoon at sa buong Israel, sa pagpasok nyo at sa paglusob nyo sa Jericho, kukunin nyo ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Lahat sila inyong papatayin. Lahat ng mahalagang mga bagay inyong susunugin. Wala kayong titira kahit isa. Ngunit po si Achan, siya'y natukso. Kinuha niya yung mga magagandang mga bagay nung kanilang lusubin ng Jericho at ito'y tinago niya sa kanyang tolda. At minsan, palagi silang natatalo. Sabi ng Panginoon kay Joshua, there is sin in the camp. At kanilang nalaman nga na si Achan, sinuway niya ang Panginoon. At nang dahil doon, sabi ng Panginoon kay Joshua, kunin mo si Achan, ang kanyang buong pamilya, lahat ng kanyang kinuha, lahat ng kanyang ari-arian, at idala mo sila sa lambak ng Achor, sa valley of Achor. At doon sila'y pagbabatuhin nyo at susunugin hanggang sila'y mamatay. It is a place of repentance and judgment. Hintayin pa kaya natin, o kaya ang ilan sa inyo, you do not know. Today you are being judged by God. Rejoice! Because He is making you a part of the bride of Christ. Huwag tayong magreklamo. Kapag tayo araw-araw, alam niyo, ang naging sharing po sa iglesia nito. At na, paneta na ako pong tugutan ng Ginoo. Miyaring metong trial, o hindi na naman ng metong. Para-pareho tapal. Purihin ang Panginoon. Kailangan nating marinig ang tinig ng Diyos. At kailangan din nating maunawaan na sa kalagitnaan ng bagyong ito, meron siyang ginagawa. Amen? Alam niyo po, ang higit pang isang bagay na nais kong iwan sa inyo, na kailangan din nating maunawaan na ang kaligtasan ay hindi isang madali o magaan na bagay. That we should only confess our Lord Jesus Christ with our lips as our Lord and Savior and wait till we get to heaven. No! Alam po ba ninyo kung ano talaga ang kaligtasan? It is a romance. Isang pag-iibigan, isang pagmamahalan. It is a marriage. Isang kasalan. It is union. Ito'y pagpapaisa, pagbibigkis, pagpipisan. Sinasabi po sa Romans 7, verses 4 to 6, wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that you should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. For when we were in the flesh, the motions of sins which were by the law did work in our members to bring forth fruit unto death. Verse 6, but now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held,
that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of the letter. Ano pong sinasabi ng mga talatang ito? Na tayo hindi na legally nakatali sa kautusan ni Moses dahil sa katawan ni Kristo na siyang nagbayad sa ating pagsalangsang o pagkakasala sa mga kautusan ni Moses. Kaya tayo ngayon ay patay na sa kautusan ni Moses sa pamamagitan ng katawan ni Kristo Jesus. Siya'y namatay para sa atin na dapat sanay tayo ang namatay. Ngunit tayo kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, kaya tayo ngayon ay hindi na nakatali sa mga kautusan ni Moses sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, nang sa gayon tayo may kasal at may tali o mapag-isa sa iba. Anong sinasabi po ng verse 4? Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that you should be married to another. At ang another na yon ay walang iba kung hindi ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng nakaunawa magsabi ng amen. Alam niyo po, nakakalungkot. Mga tao ngayon, they are married to so many things. People today are married to so many things. Sila'y nakabigkis ng mahigpit, nakatali ng mahigpit, nakakasal na mahigpit sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga career, profesyon. Ako'y isang ganito, master of ng mga master, doctorate, DDD. Pagpakinggan mo siya, wala siyang buhay. Puro titulo, upon titulo. They are married to education, how much they know. They are married to their properties, kanilang mga ari-arian. Ilang hektarya ang kanyang lupa, ilan ang kanyang mga bahay, ilang kanyang mga kotse, kanyang mga negosyo. Nothing is wrong with that. But dito sila nakatali. Nakatali sa kanilang mga sarili. Ako, ganito ako. Hindi ko dinadaya ang kapwa ko. Parehas ako. Anong madidinig mo? Puro ako. Nakatali sa kanilang mga pride. Kahit alam na nilang sila'y mali, hindi sila bababa. Yan ang masyadong kalong-kalong nila. Ang iba naman, lalo na, kung minsan mga pastor at mga Kristiyano, they are married to their churches. Some are married to their ministries. Ang dami naming mga ministries. 30 ang ministries namin sa iglesia. Puro ministry na lang. Nasaan na si Kristo? They are married to so many things, but not with Jesus. Itong nakakalungkot. Kahit na ang iglesia ngayon ay nakakasal sa maraming mga bagay. They want to make a difference in this world. They want to show they are somebody. O di kaya nais nilang maghiganti. Kaya nila ginagawang mga bagay nito. Ang iglesia, babalik tayo sa iglesia, is married to so many things also. Ano? To stressing of the gifts of the Holy Spirit. Wala kayong speaking tongues, wala kayong healing dyan, wala kayong slaying dyan. Kami meron. Iba naman, to talents. Marurunong aming mga band, marurunong aming mga awit. Marurunong aming mga nagtatampurin. Ang mga aming mga pastor, marurunong sila. Some, they are married to faith and healing. Healing dito, healing doon. Pananampalataya, claim dyan. Confess dyan. Some are married to their organization. How it is done properly. Kami organized masyado. Ang administration namin, by the book yan. Some, they are married to fundraising and building programs. Building dito, building doon, building dito, building doon.
Nawala ang presensya ng Diyos. Kung iba naman, they are merit on how zealous their workers. Ang aming mga workers, ang sisipag nila. Naku, takbo doon. Crusade dyan, street ministry dyan. Nakakalungkot. Nawawala si Kristo. Kailan mo kaya madidinig sa kanila? Panginoon, nananabik ako sa iyo araw at gabi. Hindi ako makatulog hanggang hindi ako makapaglambingan sa iyo. Magdamag akong umaawi ng papuri, sinasamba kita. Hinahanap ang iyong mukha dahil ako'y uhaw sa iyo. Ito bang lumalabas ngayon? O di kaya, paninira, paninira. Ang iba, they are so proud. Kahit alam na nilang kasalanan, they compromise. They're not even ashamed of it. But the most important thing is to give our time, our attention on our relationship with our Lord Jesus Christ. Alam po ba ninyo kung ano ang dapat nating bigyan ng panahon at importansya? Ay ang ating pagkikipag-isang dibdib sa Kanya. Our love relation with the Lord. It is a romance. Ito isang paglalambingan. Why? Because all those things na aking binanggit kanina, ang mga kaloob, the gifts of the Holy Spirit, miracles and blessings sa ministry, pagdami ng tao, mga buildings for the Lord, ang pagsisiayos ng pagpapatakbo ng iglesia, ang mga mainit na manggagawa, ang lahat ng ito ay susunod. All these things will follow if Messiah is dwelling in us, overflowing in us. It will be the Spirit of God who will influence people, not us. Ang Espiritu niyang umaapaw sa atin, siyang mag-aapekto sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin, hindi tayo, kung anong alam natin, kung ano magagawa ng mga kamay na ito. It is His presence. It is His resurrection life. Do you have that? In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I challenge you. Hunger for resurrection life. Seek resurrection life. Seek it desperately. In Jesus' name. Ito kaya yating ginagawa. Do we do this? I'm sorry kung ako'y ganito, but I'm desperate sa kalagayan ng iglesia. Seek resurrection life. Yung pong binasa noong nakaraan pang, ewan ko ilan na linggo, hold on to eternal life. Alam niyo po yung Greek translation nun, desperately seek eternal life. Ito kaya ang ginagawa natin, na hindi tayo mabubuhay para bang ang eternal life ang siyang ating hininga. Hindi tayo mapakali. Kung ito mawawala sa atin, mamamatay tayo. But do we do that? O di kaya, masyado tayong abala. Kung minsan, ang nakakalungkot, ang ibang mga Kristiyano sila'y abala sa pagkaawa nila sa kanilang mga sarili. Kawawa naman ako, hirap ako, wala kayong makakain ngayon, kawawa naman ako, iniwan ako, kawawa naman ako. Puro kawawa. Paano ang Panginoon? Puro nakasentro sa iyo But if you are filled with eternal life, sabihin ko sa inyo, sabi nga, nung lolo ko, no dice ang mga bagay na yan. Walang kwenta, mga bagay na yan. Hindi makakapekto sa inyo. Kaya ito, ang nagtulak din sa Panginoon na sinabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Inyo bang natidinig ang tinig ng Panginoon? If you hear from God, you live, you will live, you will live if you will hear from God. You will live if you receive revelation upon revelation every day, because man doesn't live by bread alone, but by what? By the word that you hear that cometh from the mouth of God in your heart. Christ in you, the hope of glory. If we are in union with Christ, that is what matters. Are we being married?
o hindi. The end is union. It is marriage. This is the cry of the heart of God. Itong sigaw ng puso ng Diyos. Sabi sa Song of Solomon, "Come away, my beloved, make haste, my beloved. Awake, O north wind, and come thou south wind, and blow upon my garden." Tingnan mo, tingnan niyo dito ang sigaw ng babaeng pakakasalan ng Panginoon. Alam po natin yung north wind, ang sinisimbolo nito ay suffering, ang south wind ay blessing. Siya pa ang nag-iimbita ng mga ito sa kanyang buhay. Dahil alam niya kapag ang mga winds na ito ay nag-blow sa kanyang buhay, siya'y lalong may kakasal at may lalapit sa kanyang minamahal. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, "Awake, O north wind, come thou south wind, and blow upon my garden, that the spices thereof may flow out, and let my beloved come into his garden, and eat his pleasant fruits." Kapag nag-blow ang dalawang winds na ito, tayo magbubunga. At ang kakain ng mga bunga ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ang alabaster box. Nung panahon po ng ating Panginoon, itong pinakamahal na pabango. At upang makuha mo ang bango ng alabaster box na ito, kailangan mo itong biyakin o basagin at lalabas ang bango nito. Ganito rin ang sinisimbolo ng alabaster box sa buhay natin. Right now, we need to be broken in the sight of God. Kailangan tayong maging biyak sa harapan ng Panginoon. Kailangan maging malambot ang ating mga puso sa harapan niya. We need to repent of losing our first love. Kailangan tayong magsisi dahil iniwan natin ang ating unang pag-ibig. I don't care who you are, or what you are, or what is your position, or how much do you have, o di kaya kung gaano ka man kahirap. What I care is your heart. Ano kaya ang sitwasyon ng puso mo? I'm after your heart this morning. Tayo kaya'y malayo sa Diyos. We need to repent. Dapat tayo magsisi dahil naiwala natin ang ating unang pag-ibig. Why? Because in brokenness can we see the beauty of Jesus. Sa pagiging biyak ng ating puso, doon lang natin makikita ang kagandahan ni Jesus. Ang lalim ng kanyang pag-ibig. At doon din natin maamoy ang bango ng kanyang presensya sa kalagitnaan ng kahirapan. In brokenness, can we only realize that we are married in union with another, and that another is Jesus. In brokenness, can we realize the beauty of romance, ang ating pag-iibigan sa ating Panginoon. It is our union with Him. Nais ko pong pansinin ninyo ang dalawang bagay nito. Ito ang sentro ng plano ng Diyos, that our love relationship will be restored. It is centered on love. Alam po natin that the heart of the Bible is John 3:16. Can you recite that together with me? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have what? Eternal life. At alam natin ito ang puso ng Biblia. Ngayon, it also speaks of the greatest love of all, which is the love of God. Di po ba? John 3:16, the heart of the Bible, and it speaks of love. Ngayon, pag hinati mo ang Biblia sa pinakagitna, ang iyong matatagpuan is the Song of Solomon. Song of Solomon is the center of the Bible. Ito ang gitna. Pag hinati mo yung Bible, ang pinakagitna is Song of Solomon. Song of Solomon is the center of the Bible, and it speaks of romance. Paglalambingan, pagliligawan, pag-iibigan. Now,
ito pong dalawang itong nais kong pansinin ninyo. Hindi mo may aalis ang puso ng Biblia, which is John 3:16, which speaks of the love of God. Hindi mo rin may aalis ang sentro ng Biblia, Song of Solomon, which speaks of romance. Ang dalawang ito ay mahalaga. They always go together. Pansinin niyo po ito. We cannot have love without romance. And we cannot have romance without love. Sinasabi mo, mahal kita, mahal kita, mahal kita, para kang bato. Pwede ba yon? Ikaw naman, lambing ka ng lambing, pero hindi mo naman sinasabing mahal mo siya. Pwede ba yon? They always go together. You cannot have love without romance. You cannot have romance without love. But the sad thing is this. Most Christians don't have both. Anong meron nila? Wala. Walang pag-ibig, walang pagro-romansa sa Panginoon. Anong meron nila? Status quo. I'm a Christian. Isang status quo na lang. Ano pa? Posisyon. Ano pa? Mas marunong. Ganito na lang eh. Para bang status quo na lang. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi si Pedro ang unang taong nakakita sa Panginoong Jesus nung siya'y muling nabuhay. You know why? Dahil kung siya ang naunang nakakita, ay marahil kanyang pagpipilitan ang Panginoon na kanyang sasabihin, Lord, tayo magtatayo ng 3 tabernakulo dito. Sino nagsabi noon sa Mount of Transfiguration? Hindi pa si Peter. Sinabi ni Peter nung sa Mount of Transfiguration, Lord, we will build 3 temples. Saan nakasentro? Sa building. Alam po ba ninyo kung anong tunay na dahilan kung bakit hindi si Pedro ang unang nakakita sa Panginoon nung siya'y muling nabuhay? Because Peter didn't love the Lord. Sa John 21 verses 14 and 17. Ano po ang sabi ni Jesus dito? Peter, lovest thou me more than this? Ang tanong po ng Panginoon, Pedro, agape love me more than this? Alam niyo po yung agape love, it is the love of God, it is the sacrificial love of God. Anong sagot ni Pedro? Yes, Lord, thou knowest that I, phileo, love you. Alam niyo po yung phileo love? It is human love. Ito po yung may hangganan. Again, tinanong siya ng Panginoon, Peter, agape love me more than this? At palagi niya sinasagot, Lord, you know, I phileo love you. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Feed my sheep. Nevertheless, God, in His love, He gave Peter something to do. Although he phileo loved the Lord gave him something to do. Feed my sheep, sabi niya. Ganito po ang takbo ng isip at puso ng karamihan ng mga tao. They are not motivated by the love of God. Ngunit kay Maria, hindi niya kailangan tanungin si Maria. Why? Because Mary loves Jesus very much. She loves Jesus with her whole heart, soul, mind, and strength. Siya ang naghugas sa paa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga luha. At pinunasan niya ang paa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhok. At kanyang binuhusan ng mamahaling pabango ang paanan ng ating Panginoon. Ganito nangangasiwa ang Diyos. It is love. It is love that moves people, and it is also love that moves God. Do you want God to do marvels upon marvels in your lives? Hallelujah. Love Him above anything else in this world. Lahat po ng ating ginagawa sa trabaho, sa tao,
o sa Diyos, it must be motivated by love of God. Lahat ng ito ay dapat nakasentro sa pag-ibig ng Diyos. Marami po ang nagtuturo ngayon that salvation is only by faith without works. Ito po ay mali. Kaya anong nangyayari? Ligtas na ako, sabi ng isang pastor, kahit anong gawin ko, magagawa ko. Kaya anong nangyayari? Kahit mismong mga pastor ngayon, they are falling into sin. Immorality, cheating, nag-aaway, because it is only by faith without works. These kinds of people are seeking to serve God without serving God at all. They don't love God. They are trying to get to heaven. Laging pinag-uusapan ng streets of gold, diamonds, pearl gate. Alam niyo ba kung saan sila nais pumunta? They want to go to Disneyland. Instead of talking about their love, their romance for God, their hunger and thirst for the love and romance and the presence of God. Ito pa kayang lumalabas sa kanilang bibig? Alam niyo po, from the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung nung lumalabas sa inyong bibig, yun yung tunay na ikaw. Mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi. Ano kaya ang lumalabas sa ating bibig na ito? Yung bang ating kauhawan sa Panginoon, pag-ibig natin sa Kanya? Pagnasa natin sa Kanya? All they cry about is mansions, 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 and streets of gold. Wala akong pakialam kaya malaki, maliit yung tirahan natin doon. Kung ano man yung ating aapakan doon, wala akong pakialam. All I want is Jesus. What is heaven without Jesus? Subalit ang babaeng ikakasal ng Panginoon. Kapag sinabi sa kanya ng Panginoon, "Come away, my beloved. Halika, sumama ka sa akin sa sikretong lugar." At ang sagot ng babaeng kakasal o kasintahang babae, "Dalhin mo ako sa kwarto ng mga ketongin." Ito po'y nasa Song of Solomon. Ito ang sagot ng babaeng kakasal. Bakit po kwarto ng ketongin? Ang ibig sabihin nito, "Lord, I will go with you. San man mo ako nais dalhin. Kahit sa gitna man ng napakahirap na kalagayan, I will go with you, Lord." Walang pasubali. Wala mo na yung pag-iisipan ko muna. Wala mo na yung, teka muna Lord, mayroon akong hindi pa naasikaso dito. You just yield to the call because all you want is Jesus. It is a calling you have to hear in your heart. Ang Panginoon at ang Iglesia, ang kasintahang babae, ay aalis yayao sa isang sikretong lugar. It is a romance, a place in the heart of God, a union. Alam niyo po, kapag tayo nandito, ikaw ay ligaw na. Wala ka na sa iyong sarili. It is a place in the secret heart of God, a portion in the heart of God. Sana maranasan natin ito. Puputok tayong lahat. Hindi ka makakatulog. You can dance all night in the Lord, loving Him. It is a secret place and God will reveal to you the secret things of God. Depth calleth unto depth. Ang malalim ay lalong nananawagan sa malalim pa. Hindi masasatisfied ang puso mong ito dahil ang nais mo palagi ay ang Panginoong Diyos. Say it to Jesus. So, sabihin niyo po ito. Isigaw natin sa Panginoon, "Lord, all that I am, I give you. It is yours, Lord." Kapag ito po ay tunay nating sinabi, this is absolute union. Everything is in the altar of God. Kapag ikaw ay nagtiwala, ikaw ay nagtiwala. Kapag meron kang pinagkatiwala, ikaw ay nagtiwala. Amen! Jesus wants to be married.
Pero ano po ang ating ginagawa? We give Him gifts and send Him away. Ayan, nagbibigay ako ng tithes. Ayan, nagbibigay ako. Tumutulong ako. And then we send Him away. Dahil siya'y nagdi-deal sa atin, meron siyang ginagawa sa ating buhay, meron siyang ginagawa sa ating puso, at ito'y hindi natin pinapansin. We send Him away. Tinatakpan natin ito ng ano? Pagkukunwaring, kabanalan, pagbibigay, pagtutulong. We send Him away. Yung talagang pinakanais niya sa atin is our heart. Yung pinakatatago natin sa ating mga puso, ayaw nating bigay ito sa Panginoon. In the name of Jesus, pagkaloob natin. It may be a character, it may be a personality, it may be a hidden sin. Give it to Jesus. Alam nyo, He loves your gifts. Gusto niya yan eh. Mahal niya yan eh. But He wants to be married to you 100%. He wants you to be so involved na tayo ba masyadong mapaloob sa Kanya. Gusto niya tayong lubos na mapaloob, mabilang mapag-isa sa Kanya. Na ang kauwian nito ay masyadong personal or intimate o di kaya'y malapit na relasyon sa Kanya. Minahal at patuloy niya tayong mamahalin sa kabila ng ating kapangitan at pagkukulang o pagiging self-centered. But Jesus knows that in advance, doesn't He? Alam niya tayo makasarili. Alam niya tayo makasalanan. Alam niya tayo maraming mga kapalpakan. He knows that in advance. Ngunit, He comes to us and makes the most outrageous and most remarkable statement. Ano yun? I have loved thee. I have loved thee. I have loved thee before the foundation of the world. Minahal na kita, minahal na kita, minahal na kita. Wala ka pang hininga, hindi ka pa bunga, minahal na kita. Ito kaya ay ating nadarama. Gaano man tayo pumalpak sa mga nakaraan, at anuman ang kalagayan ng ating puso ngayon, God loves us. Hindi pa tayo tao, wala pa tayong hininga. Mahal na niya tayo. This is the most remarkable statement. I have given myself to you. I love you so totally, my fair, my bride, my beloved. Sa kabila ng lahat ng ito, tayo pa rin ay pumapalpak, nagiging makasarili, yet still He loves us on and on and on. Alam natin, Jesus is so masculine. He is strong, and there is nothing wrong with Him. Little by little, we begin to look up to Him from our busy day schedule. And then, we begin to realize that this man, my groom, my husband, is more interested in me than in what I can do for Him. Siya interesado sa atin kaysa yung nagagawa natin para sa Kanya o ito ginagawa natin. He is after our heart. 100% sold out yan sa Panginoon. Yan ang nais niya. But is it? And He loves us from the beginning, even when I didn't love Him at all. At ang pag-ibig na ito ang siyang dumadaig sa atin. This love overcomes us. Sa palagay niyo ba matatanggihan niyo ang ganitong klaseng pag-ibig? Can you? Hello? Matatanggihan niyo ba ang ganitong klaseng pag-ibig? Hello? Kayo ba'y buhay pa? Matatanggihan niyo ba ang ganitong klaseng pag-ibig? No. Hindi natin matatanggihan. He's full of love. This love overcomes us. Itong pag-ibig na ito ang siyang dumadaig sa atin. And He loves us from the beginning. God is preparing a bride for His Son. And He wants her to be perfect. At si Jesus ay naghihintay sa lahat ng ito, hoping and praying like Isaac, hanggang gabi para kay Rebecca na dumating na sa kanyang buhay. Alam ba ninyo,
this is what the Bible is all about. If you have the mightiest gifts of healing, it means nothing. If you are the greatest preacher, it means nothing. O di kaya'y maraming mga tao ang gumagaling, lumalapit at libu-libong mga taong tatayo sa iyong panawagan, it is still nothing. Ikaw man ang pinakamarunong, pinakamaganda, pinakamayaman, pinakabida at sikat, it is still nothing. Sa Song of Solomon, chapter 8, verse 6, sinasabi doon, love is stronger than death. Ang lahat ng aking binanggit kanina, pinakamaganda, pinakamarunong, pinakabida at sikat, ang lahat ng ito, it is still nothing dahil ito'y napuputol ng kamatayan. Amen? Halimbawa, ikaw ang pinakamaganda, mamamatay ka rin eh. Ikaw ang pinakamayaman, mamamatay ka rin. Ikaw ang pinakabida at sikat, mamamatay ka rin. It is still nothing. Pero, ang makakaputol ng lahat ng ito ay kamatayan. Pero ano ang makakaputol sa kamatayan? Sa binasa nating verse sa Solomon 8:6, love is stronger than death. Ang katanyagan at mga accomplishments ay madadaig sa pamamagitan ng kamatayan. Dahil pinuputol niya ito. Subalit, ang makadadaig lamang sa kamatayan ay ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. God is saying to us right now, say unto Zion, you are not my people. But speak to my bride and say, come out of her, my people. Lumabas ka sa kanya. Come out of these things. Hindi po ibig sabihin na tayo lumabas sa mga churches. No. It means all those things, yung mga sinful things that hinders our union with Christ. Ang ating pagiging makasarili, ang ating pride, ang ating mga shortcomings, we must come out of them, ang ating mga kahinaan. Overcome them and give them to Jesus. And let the love of Jesus overcomes them. Love is stronger than death. All that matters is Jesus. It is a love affair with Jesus. A romance with Jesus. A union. A union that will result to repentance. Isang pagbibigkis na magbubunga sa pagsisisi. Magbubunga ng kaalaman sa gitna ng paghihirap. Everything is worth or is with value. In the midst of this union, there is peace, there is comfort, there is assurance, life eternal, because all you want is Jesus. Alam niyo po, kapag kayo dumadaan ng paghihirap, don't question God. Sabi nga, you will gain knowledge of the Holy. Kaninang maawit tayo. Excuse me lang po. Kanina pong maawit tayo, nangusap sa akin ng Panginoon. Kasi po kapag tayo nasa gitna ng paghihirap, pagsubok ng Panginoon sa ating mga buhay, ang tendency natin, hindi natin nakikita ang plano ng Diyos at ang purpose niya kung bakit dinadaanan natin ang mga ito. Dumating po sa aming mga buhay, sa aming buhay mag-asawa, sa labis na persecution, sa pagtawag sa amin ng kulto-kulto, na hindi man nila kami binigyan ng pagkakataon na may paliwanag ang aming mga damdamin at kung ano talaga ang aming tinuturo. Kayo po yung mga saksi kung ano ang aming tinuturo. At nagkasakit pa po ang aking asawa, na hospital siya sa St. Luke's. At lalong lumago ang chismis na sinabi kasi naging kulto siya, kaya yan, pinaparusahan na siya ng Panginoon. Nung pong kami pauwi na, galing ng St. Luke's, padaan kami dito sa Tela Bastagan. Nung pong nakita ko na yung maraming akasya, ako po yung umiiyak sa daan. At tinanong ako ni Pastor, sabi niya, bakit ka umiiyak? Pauwi na tayo. Yun nga sabi ko, nung nasa St. Luke's ako, palagi akong maawit, nagpupuri sa Panginoon, ganda ng pandama ko.
Ngayon tayo pauwi na sa Angeles, sabi ko, kaya ako umiiyak dahil muli ko na namang haharapin ang aking krus. Ang aking cross, sabi kong ganon. Dahil alam ko makakarinig na naman ako ng paninira. Dumating din po yung paghihina sa amin na gusto na naming umatras. Kumisa na daman namin dahil sa tindi ng bigat ng problemang ito, as if nawala na namin ang presensya ng Diyos. Para bagang nawala ng Panginoon dahil napakabigat ng aming dinadaanan. Para bang nawala na rin yung anointing, nawala na rin yung calling. Kanina po, diyan nakatayo ako, sabi ng Panginoon, hindi ba yan ang naranasan mo nung nakaraan? Sabi niya last year. Parang nawala ng lahat. Parang wala ka nang mapapagkatiwalaan na kaibigan. Parang nawala. Pero hindi mo ba alam, sabi sa akin ng Panginoon, yun naman ang nagbibigay kasiyahan sa akin, sabi niya, yung panahon na yon. Because little do you know, during that time, you are being married to me, sabi niya. Napapag-isa ka sa akin, sabi niya. Ngayong nalampasan mo na, hindi mo alam, yung anointing, yung calling, yung pagiging elect mo ay mas nadagdagan ngayon, sabi niya. Alam niyo po kung minsan hindi natin nare-realize, hindi po ba? Pero pagkaraan ng lahat ng yan, doon mo makikita ang plano ng Diyos. Oh church, we are getting married. Hallelujah. Tayo pala'y naikakasal. Pero sa gitna ng pait at hirap ng ating damdamin, hindi natin nare-realize ito. At doon naman galak ng galak ang Panginoon. Dahil tayo nanghihina na, sumusuko na, doon naman tayo na ikakasal. Hindi na yung kalooban mo, kundi kalooban ng Panginoon, di po ba? Now, we do not care what people may say about us. Amen? All we can boast about is what Jesus is doing in our lives. In the midst of hardships, and in the midst of trials and testings, ang aming may pagmamalaki ang Panginoong Hesukristo. At ang kanyang pag-ibig, ang siyang pupuksa ng lahat ng ito na pumipilit na patayin ang aming kaluluwa. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, gaya ng sinabi ni Pablo, ang siyang magtutulak sa akin. Ang siyang magtutulak sa akin. Ang siyang patuloy na magtutulak sa akin na gawin ko ang mga bagay na ito na sa isip at puso ko na para bagang hindi ko kaya, na para bagang ito imposible. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos na nananahan sa akin, ang siyang magtutulak sa akin na gawin ko ang mga bagay na ito. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! And when the time comes, the bride and the groom will marry. Hallelujah. Ito kaya yung ating nakikita. Ito kaya yung ating nadarama. Alam niyo po, excited akong tayo na ikakasal sa Panginoon. At kapag handa na ang bride, not the churches, remember, from out of many denominations, from out of many nations, God will call people who are part of the bride. Kapag handa na ang bride, not all the churches, not churches, hindi mga building, hindi, not denominations, but a group of people that comes from different parts of the world, the chosen, the elect, the people of God who have heed to the call of Jesus. Come away, my beloved. And she, the bride, will answer, come, Lord Jesus, come. Maranatha, come quickly, Lord. Para bang sigaw ng iyong puso, Lord, dumating ka na. Nananabik na ako. Come quickly, Lord. Sawa na ako sa libutan ito. Ito ba kaya ang ating kalagayan ngayon? And when the Lord hears the cry of the bride,
Trumpets in heaven will sound in heaven and earth, announcing the marriage of the Lamb of God to the church, the bride. And the love of Jesus, which you cannot imagine, ang pag-ibig na ito na siyang nag-iingat sa atin sa panahon ng pag-aalala. Kung alam lang natin, He loves us so much, He loves us so much, binabantayan niya tayo. Kahit bilang ng ating buhok ay alam niya. Even every thought that is in your head, He knows because He loves you so much. He loves you so much. That love will reach down at ang maliit na apoy ng pag-ibig ay tataas at ang malaking apoy ng pag-ibig ay bababa. At ang mga apoy na ito ay magiging isang malaking apoy for eternity. The two shall become one. What a great union. And Jesus will say, "This is my bride. Here she is." And He will raise His hand to the Father God Almighty, and he will say, "Father, Father, you have given me the desire of my heart. You have answered my prayers. I waited, I wondered, I hoped, I suffered, and I prayed. And now here she is. She is mine, and we are together for eternity. You have given me the desires of my heart." Alam niyo ba, Jesus finds His fulfillment when He will be married to His bride. Hallelujah. Ganito pa lamang makakapagpahinga ang Diyos kapag siya ay naikasal niya sa kanyang babaeng pakakasalan. What a union. The question remains. The question remains. The question remains. Are you part of the bride? Do you have that calling? Do you have that hunger and thirst for Jesus? Do you love Him above anything else in this world? Ito pong nakakapagbigat ng aking damdamin eh. Bahagi kaya tayo? Bahagi kaya tayo? Nananabik kaya tayo sa Kanyang panawagan? Nadidinig kaya natin ang Kanyang tinig? Lubusan kaya ang ating pananabik araw at gabi sa Kanya? O di kaya tayo masyadong abala? Ito pong nakakatakot, ito pong nakakabiyak ng aming mga puso. Tayo kaya, meron pa kaya tayo ng ganun na kauhawan? Could you bow your heads, please? And ask those questions to yourselves.